Magandang gabi, magandang umaga. Kung nasa lumalap ka mo ng mundo right now, Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na itong pag-uusapan natin, ano ba yung pinaka-valuable asset mo sa network marketing? Think about this. Ano yung pinakamahalaga kung lahat ng meron kang right now, kung ilalagay mo lahat, ano yung pinakamahalagang aspeto ng network marketing business mo? Ano yun? Right now, napapansin ko, no, lalo na sa mga nag-i-invite sa akin, marami nag-message sa akin, ini-invite ako, hindi ko alam kung bakit, alam naman na sila siguro na na ano ako, na active ako na network marketer, but they still are inviting me. Ito yung palaging spill nila, ito yung palaging spill. Jerry, dito ka sa amin kasi maganda yung compensation plan namin. Ayan. Ay, yung kumpanya namin nagbibigay ng libreng sasakyan. Na nakapangalan na. Oh, may bahay sa lupa ka. And I understand na may bahagi yan sa network marketing business natin, no? And hindi ko sinabi na hindi mahalaga yon. I believe that each of you, meron kayong something na proud kayo sa network marketing community na meron kayo, which is kailangan talaga proud ka kung ano nasaan ka sa network marketing. But let me explain this na hindi po yan ang pinakamahalaga, maniwala kayo sa akin. No, some of you might say, kami may pinaka sa amin lang tong compensation plan kasi yung comp plan namin naka-patent ito. Oh, mga ganun, di ba? Meron tayong tinatawag na unique selling proposition. Pero above all of this, hindi po yun yung pinakamahalaga. Ang product mo hindi yun yung pinakamahalaga, maniwala ka sa akin. No? As much as ako naniniwala ako sa company namin, huwag kayong super sold out ako sa company na binibuild ko right now. Um, hindi rin yung compensation plan. Hindi rin yung team mo. Hindi yung community. Maraming part ito. Ako, as much as I would like to say this is important. But that is not the most important at hindi yan yung pinaka-valuable na asset. Because when everything else will gone, ito yung tatayo. Ito yung, this one will stand out. And I will tell you that because I've tested that over and over again. Ano yun? Yung pinaka-valuable asset po sa network marketing business mo, ikaw. And more than just ikaw, which is alam ko na, alam mo na yung sagot na yun, more than na ikaw, it's your personal brand. Okay, ito palagi nating naririnig to. Personal brand, personal brand. Lalo na kung nakikinig ka sa online. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung tinatawag na personal brand. Ang personal brand, ito yung kapag tinanong ko yung kapitbahay mo, ano yung sasabihin nila about sa'yo? Personal brand yun. Hindi yun yung low. I remember one time, meron akong kinausap. Sabi ko, build mo yung personal brand mo. And akala ko pareho kami ng pagkakaunawa ng personal brand. Sabi niya, "Oo nga, Gerard, iniisip ko ng logo ko, ano yung color ng cover photo ko." Sabi ko, "Uy, sadali lang. Iba pala kami ng iniisip na personal brand." Akala niya color palette, logo, font, thumbnail. Akala niya yun yung brand. Hindi po yun yung brand. Um, it's part of it, but it's not the thing. Even wala ka nun, you can still build your brand. Because the brand is simple as this. Ang brand mo, kung ano yung pagkakakilala sa'yo ng tao, yun ang brand mo. So, kung meron kang isang tatrabahuhin sa network marketing business mo, ito yun, yung personal brand mo. Na kapag tinanong ko yung prospect mo, kapag tinanong ko yung ibang tao, ano yung iisipin nila about sa'yo? Ano yung perspective nila? Ano yung definition nila sa'yo? Maliwanag ba yun? Tama. So, let me explain this. Example, kung ang alam ng tao sa'yo, comedian ka, like nagko-comedy ka, nagpapatawa ka, ganun, bigla ka mag-offer ng opportunity sa kanila. Depende kung paano mo yung offer, but do you think sino yung ma-attract mo ng mga tao? Maliwanag mo yung sinasabi ko. Like, kung ano, syempre yung mga gustong tumawa, hindi yung gustong magnegosyo. Tama, do I make sense? Type nyo nga yes, type nyo nga tama kung naiintindihan yung sinasabi ko. So, the most important part na tatrabahuhin mo starting right now, nakikinig ka sa akin. Yes, proud ka sa company mo, Gerard. Magaling company namin. Pioneering. Mga ganyan palagi yan eh. Pioneering kami. Ganun. Hindi ko sinabing hindi mali yun. I mean, may place yun, may bahagi yun. Pero kung ganun na lang palagi, hanggang ganun na lang, yung pagkakaunawa mo sa network marketing na dito ako mag-join kasi pioneering kami. What if after 5 to 10 years, ano na mangyayari sa inyo? Maliwanag ba? So, pioneering, it's a first mover's advantage na mga spill. Dito ka sa amin kasi mauna ka. Lalagyan ka namin and all. Hindi nga assurance din yun eh. Tama, hindi yun na if yan yung tanging mindset mo sa pag-network marketing, na a-ascenso ka kasi first mover's advantage ka palagi. Maniwala ka sa akin. Hindi ka aangat dito aangat ka. Pero yun na lang yung spill mo, yun na lang alam na spill mo. You can't serve your team if that's the mentality na meron ka.
Kasi sooner or later, yung spill, yung hindi na kayo pioneering. After 5 years, after 10 years, hindi na kayo pioneering. Anong gagawin mo? Lilipat ka na naman. Nag-gets mo ibig ko sabihin? Kung pioneering lang yung basis mo ng paglipat, kasi pioneering, tama, hindi yun yung asset mo. Sasabihin ng iba, hindi, bago tong kompla namin. Oh, bago ngayon. What if after 10 years? Hindi na kayo bago. Anong gagawin mo? Nag-gets ba guys, binabato ko tong idea sa inyo para maintindihan nyo na ang pinaka-valuable na asset mo dito, hindi ko ano nangyayari sa kompla ninyo. Kung hindi nangyayari sa products ninyo, ang pinaka-valuable na asset po sa network marketing, ikaw at yung personal brand mo. Paano ba yung pagkakakilala ng mga tao sa'yo? Ngayon, kung hindi mo tinatrabaho yung bahagi na yan ng negosyo, you're missing a lot. You're missing so much sa network marketing business mo. Are you with me? Are you learning? Type nyo nga yes, type nyo agree. Type po, tama ka Gerard, tama talaga yung sinasabi mo. Tama. So, if ang personal brand is all about impression ng tao about sa'yo, paano ka nag-show up publicly? Will matter kung paano ka nila iintindihin. And mas mapapadali o mas magiging mahirap ang pag-usad ng business mo basing sa brand na binil mo. So, kailangan guys, conscious ka. Lalo-lalo na sa pinapost mo sa social media. Lalo-lalo na sa yung the way you build with people and deal with people. You carry yourself in itself. Hindi naman kasi, ang brand kasi hindi na naman social media yan eh. Diba? Kasi usually, personal brand, lagi na-equate ng tao social media. But my point is, ano ba yung impression ng tao sa'yo? Kaya hindi ko sinabi na i-please mo yung mga tao kasi you can't please everyone. But my point is, when you talk about personal brand, ano ba yung pagkakilala nila sa'yo? Kasi po pwede naman na you're not pleasing people, you're very firm kung ano yung mga paniniwala mo and you show it to people, uncompromised, unapologetically. Tama? Parang, ito yung paniniwala ko. Whether you don't like me or you like me, wala namang problema. Pag ganun yung firm ka, people would be attracted to you. Kasi, ganun mo pinoportray yung sarili mo. That's the brand that you have. Nag-gets mo ibig kong sabihin. So, sinasabi ko ito lahat sa inyo kasi mahalaga yun. And mahalaga yun if you want na talagang tumagal sa network marketing. There will always be changes in your compensation plan. Palaging may bago yan. Palaging may bago. So, when it comes to some, changes. And I hope yung mga changes makakatulong sa'yo, hindi yung going against you. But what will not change na kailangan mong ayusin talaga is ano ba yung pagkakilala ng mga tao sa'yo. Do I make sense? Type nyo nga yes. Sinasabi ko. So, few things pa paano mo gagawin, no? Be conscious just be conscious kung ano ba yung paniniwala mo. Yun yung kailangan mong tanongin. Ano ba yung paniniwala mo muna? Yung isang profile ko, yung personal profile ko, nag-rebrand ako dun. More on biblical success. Yun yung gusto ko. Like, I will help you to succeed not that glorifies God. Yun yung gusto ko. Dito naman, yung brand ko dito as a network marketer na journeying with you. No? So, yung mga ideas ko about network marketing, dito ko lahat nilalagay sa page ko. But technically, gusto ko i-point out dito is, I am very particular with it. Very particular ako. Ano yung mensahe na gusto kong ilabas? But yung mensahe mo, magagaling ko ano yung paniniwala mo. Tama? So, yun ang number 1. Number 2, more than just ano yung paniniwala mo, nasabi ko na. Number 2, yung message mo. Ano bang mensahe nilalabas mo sa labas? Hindi mo kailangan maging perfect. Ang dami kong mga natuturuan na palagi nilang gusto nilang magmukha silang perfecto sa labas. You can't expect people to believe you if it's always scripted or if it's always perfect, refined. Because hindi yun yung totoong nangyayari. Alam natin na ang buhay messy. We make mistakes. We all mess up. We all fail. So, kung gusto natin maging matotoo tayo sa tao, kailangan ipapakita natin na, ito yung side ko. Nagkamali ako pero bumangon ako. Nagkamali ako pero ito yung mga na-realize ko. Nagkamali ako o nag-struggle ako pero ito yung mga realization. Kaya nakita nyo ako pag nagko-content ako dito, palagi kong sinasabi na ito yung pagkakamali ko, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako lumalabas sa inyo dito na perfectong network marketer ako. In fact, lahat naman ng sinasabi ko dito, gaya na naman sa pagkakamali ko. So, ba't hindi ko sabihin sa inyo? So, nakaka-relate kayo sa akin kasi sinasabi ko sa inyo yung totoo, di ba? Wala akong tinatago now. There are some people, may mga network marketers na hindi nag-agree sa akin dito. Okay lang ko. Hindi kayo nag-agree. The social media is so huge. Marami ka namang mga followers, content creators na gusto mong i-follow that align sa value mo. Pero ito yung values ko, ito yung paniniwala ko. Ito yung mga bagay na alam ko na gusto kong gawin yung negosyo ng this way. Maliwanag ba sa inyo yun? So, if you put yourself in that position where you are alam mo yun, pinapakita mo kung sino ka sa side na yan, but at the same time, hindi ka nagsa-self-pity. At the same time, you're just speaking out what you think is what you believe,
people will eventually be attracted to you. Alam niyo, ang dami ko nakikita, I mean, halos araw-araw may mga negative sa mga content ko eh. I mean, hindi naman kailangan positive lahat na magiging comment. In fact, may mga negative talaga ng comment, pero I don't mind it. Ganun talaga ang social media at saka content. Pero ang point ko lang dito is, ito yung pinakamahalagang asset na kailangan mo talagang trabahuhin. Sinasabi ko na sa inyo right now. Hindi compensation plan mo. Kaya kung lumalaban ka pa rin ngayon, na, sorry to say this, obsessed ka pa rin sa plan mo, ganun ka pa rin mag-spill sa labas, maniwala ka sa akin, matatalo ka long term. Matatalo ka long term. So kung ganun ka pa rin mag-isip, plan mo pa rin, ganun ka pa rin yung labanan ninyo, magugulat ka, hila, bakit hindi umuwi? Dito ka lumalaban. Parang ang dami nyo dyan naglalabanan. Maganda kompla namin. Dito kayo. Maganda. Narinig ko na yung mga ganyan guys. Merong ganyang kumpanya before na ginamit pa na example yung kumpanya namin na kita mo to, bumagsak yung sale na dito ka sa amin. And, I mean, I'm not saying these companies are bad. I have a lot of friends and I have a lot of friends to a lot of top earners sa ibang company. Ang gusto ko i-point out dito, kung ganyan ka pa rin lumaban up to that moment, na feeling mo, I'm not saying you should not be proud of your company. Of course, when someone would ask you, bakit ako join sa'yo? Kailangan alam mo kung paano siya paninindigan. Tama ba? Kailangan alam mo siya kung paano mo siya i-defend. Pero the point here is, ang gusto ko emphasize sa inyo is, you work hard not on defending where you are as a company, but you work hard more on your personal brand. Kasi kapag strong ang personal brand mo at kinausap mo yung prospect, kung niwala ka sa akin, itiwala yung prospect sa'yo, wala ka masyadong kailangang kausapin dyan. Kasi kapag pinili ka nila, automatic, pipiliin din nila yung company na kung nabilong ka. Pero kung company iba-brand mo palagi, at may ikipagtalo ka sa tao dahil yung magandang kumpanya mo, hindi ko sinabing hindi ka mag-educate. Technically, kung ganun ang laban mo palagi, you will have a difficulty of converting people because they will have a lot of references. Pero kung ikaw yung sinusunod nila, ikaw yung fina-follow nila, ikaw yung nakikita nila, ikaw yung nire-respect nila, what will happen is, regardless kung ano man product yung offer mo, they will believe that kasi ikaw yung una nilang pinaniwalaan. Do I make sense? Tama ba yung sinasabi ko? Tama ba? John Dave Libertino, magandang araw. RB Santiago Garcia, Alice Aparece. Yan, Genial Yutuk, hello. Kumusta kayo guys? Good to see you here kahit gabi na. Tama ba? Tap nyo nga learning kung natututo kayo. Click nyo share, tag nyo mga teammates nyo dito if you think this is valuable for you. So, ngayon, you work so hard to learn all the details of the product of your company. You work so hard to defend your compensation plan, which is kailangan nyo guys dumating kayo sa level na, of course, knowledgeable kayo kung ano offer nyo. Of course. You work hard on learning these things, pero na-miss out mo na i-work hard yung personal brand mo, yung pagkakilala ng mga tao sa'yo. Kailangan guys, trabahuhin mo yan. Yan talagang isasuggest ko nyo. Yung pinaka-greatest asset nyo sa network marketing. That's your greatest asset in network marketing. If you don't believe me, if you're still clinging to the old school mindset na we have the best compensation plan. I mean, every compensation plan works as long as you make it work. Tama ba? Kahit ano pang compensation plan yan, mag-work talaga yan. Tama? Kaya yung mga nagsasabi na dito ka, one account policy kami. O dito ka kasi may tricks kami. O dito ka kasi, patent 10 to. Dito ka kasi binary, yun level kami. O ito, hybrid namin, sinama namin lahat. It doesn't matter. As long as legit ang company, papanindig ka ng kumpanya yung payout sa inyo, you will earn on that company. Nakuha ba? Do I make sense? Pero ang kailangan mo talagang i-build right now, you work hard to build your brand. Even in my team, yan talagang binibuild ko sa kanila. Branding is not about posting. Posting is one part of that, but it's not all posting. Nagkasya ba ibig kong sabihin? So, sinasabi ko sa inyo to kasi I want you to win in network marketing. And yung iba sa inyo, nalilito kayo, ano ba talaga? No? I-build that brand. Build the impression of people. Make sure that you build an attractive character sa mga tao. I-develop nyo yan. I-develop nyo yun, guys. Kasi kapag hindi nyo dinevelop yan, hindi ko sinabing hindi mag-work yung network marketing nyo. Pero you might be discouraged along the way, hindi mo maintindihan kung bakit hindi nag-grow yung network marketing business mo. But stress ka sa network marketing business mo. While, because of that. Everything boils down to brand. If you don't believe me, think about Starbucks, think about Jollibee, think about SM. Ano yung binild na through time? They build so much trust na nagsusnowball na right na yung mga customers nila. Pagka-build nila sa isang lugar, everybody's going there.
Why? You don't have to explain it because they already build a strong brand. Through time, talagang tsinaga nila yun. Na talagang basta ito yung brand natin, basta Jollibee yan, bida ang saya. Basta yung spaghetti natin consistent. Dapat chicken joy natin, dapat yung saya talagang mapakita natin sa tao, no? Siyempre, kasama na yung cholesterol at saka yung... ah, pero yung gusto yung ibig kong sabihin, diba? You get my point? Type yung nga yes kung nag-guess yung ibig kong sabihin. Type yung nga yes. I want you to think that way. I want you to think as a marketer. Don't just don't just don't just hide. Huwag magtago. Walang network marketer na nagtatago, maniwala ka sa akin. Kung hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa network marketing, hindi, mahihirapan ka talaga eh. Sabihin ko na sa'yo, mahihirapan ka. And I hope you get my point. Like people, kaya sinasabi, kaya mga nasabi, Jared, grabe ka mag-live, grabe ka mag-content and all. Kasi naiintindihan ko yung presence online. Sinasabi ko na sa inyo to ngayon, guys. And that's what I teach as well my team. Tama? And if you want to learn more about that, no, you can check mo dito sa comments. I have this course, pinoynetworker.org. You click that one. That's the course that I am offering. And that could help. Makakatulong sa'yo yan. Okay? If you want to upskill your network marketing business. No? Kahit hindi ka part ng company, it doesn't matter what company, compensation ba, kung ano man ang product mo. Go to pinoynetworker.org. That's the Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Okay? That's for every single network marketing company, compensation plan product out there. Okay? Maliwanag ba? So, that's your greatest asset. Your company is not your asset, which is important. Your greatest asset, which is an asset. Your compensation plan, your product is not your greatest asset. It's an asset. Okay? Because that's how you're gonna get paid. How are you gonna get paid kung wala kang company, di ba? But the greatest asset is your personal brand. Are you with me? Are you learning? Type yung learning sa my comments. May natutunan ba kayo? Something to think about? Napaisip ba kita sa mga sinasabi ko dito? And if you want to learn more, go to pinoynetworker.org. Yun na naman for me, guys. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.